Mga kababayan, isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap diyan sa Myanmar at kasama na rin nadamay ang Thailand dito sa isang napakalakas na lindol na umabot ng 7.7 magnitude. At ito nga ay merong tectonic origin na ibig sabihin ito ay dala ng isang existing na fault na nandiyan sa tinutungtungan mismo ng epicenter na kung tawagin ay Sagaing City. Alam naman po natin na itong Myanmar sa ngayon ay under military junta. Nagkaroon sila ng mga military action noong 2021 at nagkaroon ng coup d'etat at sa ngayon ay hawak ng military ang gobyerno. Kaya sa ngayon, ang mga balita na nakukuha natin galing sa Myanmar ay hindi siya ganoon ka-comprehensive, hindi siya tuloy-tuloy at of course, hindi rin siya ganoon ka-accurate. Hindi natin alam ang katotohanan dahil nga itong military junta ay kinokontrol ang mga balita, ang lahat ng klase ng media, gaya ng radio, television, at pati na rin ang mga balita sa internet. So, hindi tayo nakakasiguro kung ano talaga ang katotohanan sa ngayon. So, pag-usapan natin ngayon ang mga detalye tungkol dito nga sa nangyaring lindol diyan sa Myanmar at nadamay na rin ang Bangkok, Thailand. Ang lindol nga po ay umabot ng 7.7 magnitude with the epicenter of about 16 kilometers north of Sagaing region of Myanmar. This is very close to Mandalay, the second largest city in the country. Ang cause po ng lindol ay tinatawag nating tectonic. Ang ibig sabihin nito, yung area kung saan nagkaroon nga ng lindol ay naando doon nakatungtong sa mga plates na kung tawagin ay Eurasian Plate, Indian Plate, Sunda Plate, and meron pang isa yung Burma Microplate. Itong fault na to na kung tawagin ay Sagaing Fault ay nagtatraverse straight from north to south towards Thailand. So this is about 1,200 kilometers long. Mahaba itong fault na to. At ang direksyon nga nito papuntang Thailand. Yun ang reason kung bakit nahagip ang Thailand dito sa tremor. At nagkaroon nga rin ng damages na nangyari diyan sa Thailand. At kung susukatin na straight, itong Thailand mula dun sa epicenter ay 1,000 kilometers lang ang layo. Kaya nga naramdaman ng Thailand at naapektuhan ng Thailand ng paglindol na yan. At alam naman natin na ang isang bansa ay pag merong instability, pag hindi stable ang government, at lalong-lalo na katulad nito na military junta ang nag-govern, may problema tayo pagdating sa mga construction standards or yung tinatawag nating mga structural design standards. Natural, hindi ito mabibigyan ng pansin ng gobyerno, ng military government or ng military junta. Definitely, hindi ito mabibigyan ng pansin dahil marami silang concerns at malamang-lamang ang mga ginagawang construction dito ay hindi na sumusunod sa mga standards na dapat pairalin upang maging maayos ang pagtatayo ng mga structures o ng mga buildings. Dito nga sa Myanmar ay umpisa pa noong 2021 nung magkaroon ng coup d'etat ay na-take over na ng mga military ang gobyerno. Sa report nila, meron daw 1,591 na mga bahay ang na-damage at merong 1,700 casualties at meron silang 3,400 injured people. At of course, maraming tao ang natrap diyan sa mga nasirang buildings. At ayon din sa balita,
Yung mga rescuers na gumagawa ng pag-rescue diyan sa mga na-trap sa mga building ay gumagamit ng mga bare hands para lang maghukay at iligtas yung mga pinaniniwalaang buildings na mayroong mga na-trap na tao. So napakasaklap. Dahil nga sa sitwasyon nila sa politika, very unstable ang government, ay ganito ang nangyayari sa kanila. Sa Thailand, while there are cities that are implementing stricter standards in structural codes, meron daw dyan 43 localities na meron ng existing building standards. Ang masakit nito, mga 10% lang daw ang nagko-comply. Dahil nga din siyempre, pag sinabi nating standards, mayroon niyang kaakibat na cost. So, in the same token, diyan sa Myanmar, kaya hindi rin ito concern sa ngayon ng gobyerno dahil mahirap ang buhay diyan. So, karamihan sa mga nagpapatayo ng bahay diyan ay talagang hindi sumusunod sa standards. Dahil unang-una, wala namang nire-require sigurong strict compliance ang gobyerno diyan dahil iba ang priority ng gobyerno. Bukod nga dyan sa pagkukonstruct ng mga bahay. At sa mahabang panahon, talaga namang mahirap ang mas mahirap pa sa atin ang bansang Myanmar. Napakalayo. Nung mapuntahan ko yan, ay madidepress ka sa itsura, lalo na doon sa mga medyo outlying cities. Actually, doon mismo sa downtown city ng Yangon, ay mararamdaman mo ang depresyon. Mararamdaman mo ang depresyon. At yung mga nagtitinda sa sidewalk, makikita mo kung gaano ka walang halaga ang pera nila. Yung kanilang lamesa ay punong-puno ng mga ilang-ilang bulto ng pera. Samantalang ang tinitinda nila doon lang sa may sidewalk. Ha? Bulto-bulto na nakalagay sa ibabaw ng lamesa yung kanilang pera. Na ibig sabihin talagang napakaliit ang value ng kanilang pera. Ngayon, pag-usapan natin bakit yung isang under construction na building dyan sa Bangkok ay nag-collapse. Nakakapagtaka. Dapat yan, compliant na yan. Supposed to be. Dapat compliant na yan doon sa building standard na pinaiiral. Kasi nga, dyan especially dyan sa city ng Bangkok, marami na mga skyscraper dyan, napakatataas na buildings. Na of course, compliant na yan sa building standards, sa structural standards. Pero bakit itong isang under construction ay nag-pancake? Yung tinatawag na nag-pancake, mula sa taas ay bumigay hanggang sa ibaba, dire-diretso. Straight yan, ilang segundo lang, flat yung building. Kung titignan ko, siguro may mga 50 story yan. Bakit nangyari yan? Ang observation na isang engineer na lecturer dyan sa London ay lumalabas na itong building ay isa siyang made of flat slab. Yung technology yung ginamit niya, flat slab. Ibig sabihin, walang mga biga. Columns lang, and then slab na, although kinapalan. Pagka flat slab, kinakapalan yung slab niyan. Halos sa triple ang kapal doon sa normal na thickness ng slab. Pero wala ka ng biga na tumatakbo sa ilalim ng slab. So makikita mo naman talaga doon sa video, mula sa rooftop, unang bumigay yan. At nung bumigay siya, tuloy-tuloy na hanggang baba. So ang analysis nga ay ito ay ginamitan ng technology na flat slab. Kaya bumigay ng ganyan. Meron pa akong naobserbahan na isa dyan na skyscraper na merong connecting bridge. So kitang-kita sa video na bumigay, naputol yung bridge na nagko-connecta doon sa dalawang building. Bakit nangyari yan? Dahil pag merong earthquake at meron kang dalawang structure na magkatabi, hindi naman magpapanabay ng sway yan. Hindi magpapanabay ng sway.
magkakaiba ng galaw yan. So yun, bumitaw yung bali, naputol yung tulay, yung bridge na nagkokonekta doon sa dalawang building. Kasi kung sabay lang ang galaw niyan, hindi maapektuhan yung bridge. Pero ang nangyari, iba-iba yung kilos bawat building. So naputol yung bridge. Makikita nyo rin yan sa mga video na kung saan may mga furniture sa interior ng mga opisina, may mga tables na iba-iba rin ang galaw. So yun ang ibig sabihin nun, na ang mga objects, pagka nagkaroon ng lindol, magkakaiba-iba siya ng galaw. Kaya yung bridge na ganyan ay hindi practical pag meron kang, pagka nag-design ka ng ganyang building na mayroong bridge, malamang-lamang pag dumating ang lindol, talagang mapuputol yan. Kitang-kita rin sa mga video, yung mga pool na nag-i-splash yung tubig palabas at yung tubig umaapaw at nag-i-splash pababa doon sa building. Kitang-kita yan. Maraming building ang nagkaroon ng mga ganyang experience. At kitang-kita rin sa mga video na kung saan may mga taong na trap or hindi makaalis doon sa swimming pool. Kitang-kita mo yung lakas ng wave. At hindi rin sila makaalis dahil halos hindi sila makatayo sa lakas ng galaw ng building. Ito yung mga high-rise, ito yung mga skyscraper. Kasi kung ikaw ay magpipilit tumakbo, umalis ka dun sa kinakatayo mo, baka mahulog ka sa building dahil sa lakas ng galaw. So yun yung mga nakita natin na nangyari dyan sa Thailand. So kung babalikan nga natin yung kaso ng Myanmar, mas marami silang mga nasirang mga bahay, mas marami silang nasirang mga structures. Kasi nga, for the longest time, wala naman silang pinairal na building standards dyan dahil sa hirap ng buhay. Kahit na yung may mga may kaya sa buhay, since hindi naman sila inuobliga na magtayo ng mga structure nila, ng mga bahay nila na compliant sa mga international standards na means ng pagtatayo ng building, ay hindi nila sinusunod dahil nga sa meron itong definitely ito ay merong additional cost. Although itong Myanmar ay nandiyan yan sa lugar na napaka-aktibo ng mga fault. Madalas lumindol dyan. In the last century nga, parang nakakapito na sila or 6 to 7 times na nagkaroon ng ganito kalakas na mga 7 magnitude na earthquake. Kaya ito very active. Ang Thailand hindi masyado. Kaya lang, kahit papano medyo progressive ang Thailand, kaya nag-upgrade sila ng mga construction standards nila. Dahil bagamat hindi nga rin lahat sumusunod pa sa ngayon. Pero kung makikita nyo naman yung dalawang tower na mayroong ang bridge na napakataas talaga nitong tower na to, skyscraper sila, talagang nag-hold naman sila. Hindi siya tumumba, hindi siya nag-collapse. Bumigay lang yung bridge at may mga iba pang buildings na nakita natin na matataas din na hindi naman bumigay. Dahil ito, mga compliant na sila doon sa internationally accepted na building standards. Ngayon, i-relate natin sa Pilipinas yung ganyang klaseng experience. Dito ba sa Pilipinas, sa tingin natin ay ready tayo sa ganyang kalaking magnitude ng lindol? Well, kung iisipin natin, huwag naman sana mangyari, although kung mangyayari yan yung mga ganyang kalakas na paglindol, marami-rami naman ang mga buildings dito sa atin na compliant. Lalong-lalo na yung mga high-rise buildings, karamihan dyan, compliant na dito sa tinatawag natin international standards. Meron pa nga dyan yung mga lumang building na nag-i-implement na sila ng mga tinatawag natin retrofitting. Kung later on na pag-aralan nila na may kakulangan sa design ng mga structures, ng mga buildings nila, ganoon din yung mga bridges natin.
marami dyan ay nagkaroon na ng mga tinatawag natin na retrofitting dahil nga sa yung later study natin, yung pag-study ng gobyerno ay it was found out na nagkaroon talaga ng mga kakulangan sa design o nag-adjust yung ating standards, nag-adjust yung ating building code, structural code. Kaya maraming bridges sa atin ang nagkaroon ng mga retrofitting para maging compliant doon sa new requirements ng bagong structural code of the Philippines. May mga building din tayo na nagkaroon ng mga study, pinag-aralan nyo kanilang mga old design, at marami dyan ang nagkaroon na rin ng mga retrofitting. Bagamat marami pa rin dito sa ating bansa ang hindi compliant. So kung tayo ay tatamaan, wag naman sana, ay magkakaroon din talaga tayo ng mga buildings na maapektuhan, masisira at iba dyan ay magko-collapse. Kaya sa totoo lang, yung mga bagong magpapatayo ng structures, ng mga buildings, ng mga bahay, ito ang lesson na dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat ba tayo ay sumunod sa mga building standards na pinag-uusapan? Dapat po. Dahil ang pinag-uusapan dito ay buhay, hindi lamang yung cost o yung investment na ilalagay mo dyan sa structure o sa project na gagawin mo. Hindi worth na isugal ang buhay ng tao dahil lang nagtitipid ka. Kailangan isaisip natin mga bagong magpapatayo pa lang ng bahay, ng mga structures, ng projects. I-consider natin na dapat ang iyong structure o ang iyong project ay dapat professionally designed. At ang first step nga rito ay ang pagkuha ng arkitekto. Sinasabi ko nga po, ang number one lesson dito, tanggapin na natin na kailangan natin ng professionals para dito sa ating mga projects, sa structures, tulad ng mga bahay at iba pang mga project. Huwag natin isipin, do not consider only the cost but also the safety and assurance that your building or structure will meet the internationally accepted building standards. Yung pong initial cost of hiring or commissioning an architect, hindi po yan additional cost. This is not an additional cost, but an assurance that your project will comply doon sa tinatawag nating internationally accepted structural standards, where your comfort and safety is the primordial consideration. Huwag po nating tipirin. Huwag po nating isipin na ang arkitekto ay additional cost. Diyan po mag-uumpisa yan para maging compliant ang iyong bahay, ang iyong project na iyong ipagagawa. Huwag nating sabihin na ang arkitekto additional cost lang, hindi diretso na ako sa contractor. Medyo meron po tayong twist doon na hindi ka mag-guide masyado ng isang arkitekto kung ikaw ay didiretso na doon sa contractor. Mawawalan po ng check and balance. Importante po merong kang separate designer na magiging answerable, magiging liable, mga professionals na pipirma dyan sa plano nyo para magkaroon ng assurance na ang iyong project ay designed professionally by the architect, by structural engineer, electrical engineer, and the sanitary engineer. Hindi ko po sinisiraan yung mga contractors, pero ang sinasabi lang natin dito, pag idiniretso mo sa contractor yung iyong pagpapagawa ng bahay or structures, nababawasan po yung check and balance. Actually, nawawala ang check and balance kung yung contractor na mismo ang magpo-provide sa iyo ng plano. Mas professional po ang dating, mas tama po ang proseso kung ang iyong pagpapagawa ng bahay, mag-umpisa ka sa designer or sa architect na gagawa ng mga plano mo, na ang architect ang mag-hire ng structural engineer, mag-hire ng sanitary engineer, mag-hire ng electrical engineer. Para lahat po yan ay guided or
isusupervise ng arkitekto. Kasi kung diretso ka sa kontraktor, hindi nyo na po masusundan, hindi nyo na po masusupervise yan dahil hindi naman kayo capable to supervise these professionals na mag-handle ng paggawa ng plano ninyo. Yan po ang trabaho ng arkitekto. To gather professionals to do the design for you. Whether it's structural, electrical, or sanitary design. Si architect po ang gagawa ng supervise at to make sure that these professionals will do their work professionally and according to the building standards. So yun po ang pagkakaiba. Hindi lang po kasi pera ang mahalaga pag nagpapatayo tayo ng structure, dahil po pagka nagpatayo ka ng building, nagpatayo ka ng bahay, meron po ritong danger. Dahil ito ay i-occupy ng mga tao, i-occupy ng mga mahal nyo sa buhay, hindi natin dapat tipirin na eliminate mo yung sinasabi nating check and balance na magga-guide sa inyo na magkakaroon kayo ng merong taong magbabantay para sa inyong kapakanan. Yan po ang architect. Diyan po lahat mag-uumpisa yan. Sa paggagawa ng plano, na kung saan ang arkitekto nga ang in charge sa lahat ng mga engineering details, siya ang mag-hire ng mga designers katulad ng structural engineer, electrical engineer, at sanitary engineer na hindi naman capable most of the time ang mga owners para bantayan ang trabaho nila. So yan po ang ginagawa ng arkitekto. Kaya po, again, ang safety po natin ay walang katumbas. Wala pong katumbas na pera yan. Ang buhay ng tao ay walang katumbas na pera, at katulad nga niyan, libo-libo ang namatay sa Myanmar at marami ring namatay dyan sa Bangkok, hindi na maibabalik ang buhay. Dahil dyan po sa problema sa pag-shortcut sa pagpapatayo ng mga structures. Yan po ay definitely hindi nabantayan ng maayos at hindi nagkaroon ng check and balance mula sa pag-design hanggang sa pagtayo ng ng kanilang buildings. Yung pong kaso nung nag-collapse na under construction, ito rin po ay may konting kakulangan pagdating sa design. Mali rin po, according nga doon sa isang lecturer diyan sa London, merong approach na hindi tama na ginamit diyan sa high-rise building na yan, katulad nga nung sinasabing flat slab, na kung saan hindi siya ganun ka-resilient pagdating sa ganyang kalakas na earthquake. Kaya po, importante nga, yung qualified, experienced architect ang inyong kukunin para makaiwas ka sa mga ganitong klaseng problema. Hanggang dito na lang po at maraming salamat for joining me today in my short vlog. At para doon po sa mga bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button at paki-share na rin po para maraming makinabang dito sa information na ating pinag-usapan dito sa aking munting channel. Thank you so much at ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.